Maulang panahon pa rin sa kanluran ng Northern Luzon, iiral lalo na mamayang hapon. Sa ngayon, ang bahagi pa rin ng Mindanao ang kasalukuyang nakakaranas ng kalat-kalat na mga ilang moderate and some heavy rain showers. Pero asahan ang kanluran mamayang hapon ay magbubunsod na naman ng malawakang ulan sa hilagang kanluran ng Luzon. Nalalabi pa rin ang Southern Luzon na Visayas, katamtaman at hot humid ang panahon. At posibleng mataas na anomaly o tropical cyclone genesis probability sa June 10 o June 9 mamamataan sa kanluran ng Northern Luzon. Habagat na ba ito o isang low pressure area? Ating aalamin. At dahan-dahang pagtaas ng drought index dito sa bandang silangan naman ng bansa, especially sa Bicol region, ay naka-indicate na. Posibleng pagtuyo pa sa bahagi ng Kabikulan, ating tatalakayin din. Hello, good morning mga folks. Welcome pumali sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa ikatlong araw ng June 3, 2025. Ang oras sa ating Boss Prime may umaga ay alas 11:04 na o 5 na ng umaga. So maaraw ngayon muna at katamtamang panahon pero mahangin windy dito sa atin sa Metro Manila ngayon. Umaabot ng more than 36 km per hour at nakikita ninyo ngayon sa aking real-time data ng aking weather station, 36.3 km per hour, maabot ng 40 km per hour ang bugso ng hangin. Papapansin ninyo, puro south o southwest nang gagaling ang hangin, halatado na talagang meron na tayong hanging habagat. At dahil sa may habagat na po tayo, ay inaasahan nga natin na dumadaloy at mas mag-i-improve pa yan sa pagtatapos niyan sa may mga ikalawang linggo ng June 2025 na po. So mukhang matatapos na kaagad ang transitioning nito sa second week. At dahil napaaga nga po ang pagragasa ng southwest monsoon natin. At may mga pagkidlat ngayon umiiral base dito sa 2-hour na lightning detection system. Total of 24 lightning strikes ang na-detect since 11:05 AM. Pero kung titingnan natin sa pinaka-real time ng aking program sa PIMO Weather page, nasa total of 14 strokes po ito o inner na 10 strokes. Ibig sabihin ng inner para sa context pag sinabing inner, yung mas malapit sa kalupaan. Bawa, ito yung inner, yan. Ito, yung inner range. Lahat ng sakop niyan sa loob na mga lightning strikes, mabibilang yan. Then, yung outer ay mga ganito kalayo. Yan ang ibig sabihin niya para may context tayo at maintindihan ng mga kababayan natin. Ano ba yung inner at outer strokes? So, meron akong dalawang category. Meron tayong outer strokes, yung mas malayo na range na naaabot ng aking lightning detection system. Kung ano yung sakop niyan, mabibilang niyan at total of 14 lightning strokes nga. At sa pinakaloob niyan na kung saan mas close sa pinakalupa ng Pilipinas ay meron tayong recorded na 10 lightning strokes. So, lumalabas kung gusto niyo yung total all in all na medyo reliable, pwede niyo gamitin yung outer total lightning stroke. So, kukunti pa lang naman ang mga makulog at pagkidlat. At typically, dito sa may bandang kanluran niya ng Northern Luzon, sa may karagatan, pagitan ng West Philippine Sea at South China Sea. At meron kani-kanina lamang dito sa may bandang Quezon Province. Mga around 40 to 60 minutes ago. Ayan, base dito sa kulay niya. At mga around 20 to 40 minutes ago, dito sa may bandang kanluran, ng bandang Olongapo o Zambales area. So nagkaroon tayo ng mga pagkulog at pagkidlat dyan. Sa mahilagang silangan naman, masyado naman itong malayo. Yan, kakapasok lang ng mga lightning strikes dyan. Pag mga kulay white, makikita nyo yung legend, yun yung within 20 minutes ago na lightning strikes. Ibig sabihin, pinaka-latest na arrival of lightning strikes. So malinaw yan mga folks para sa gustong malaman ang pinaka-real-time at dynamic. Ito ay within 2 hour po kasi ito. Bagamat real time din ito, pero ito ay range of within 2-hour period. So mayroon siyang 24 lightning strikes. So hindi rin nalalayo sa total dynamic strikes natin na makikita ninyo dyan sa akin pag kinilik nyo po yung image na yan sa itaas. So malinaw yan mga folks and so far ay kakatapos lang ng latest na announcement ng thunderstorm watch at rainfall watch. So anytime
magkakaroon na naman ng mga lightning strikes yan, lalo na sa may bandang Mindanao. So take note yan sa mga kababayan natin, na-improve na natin kasi yung webpage, so mas lalong naging dynamic ngayon ang fetching ng mga data. Sa ating current conditions, overcast, gloomy at windy at few clouds ang umiiral dito sa amin sa Caloocan so far. Ayan, makikita yung animation, medyo windy nga talaga. At typically, madalas na nating nakikita, southwest o southwest nang gagaling yung hangin. Maabot ng mahigit sa 30 km per hour ang bugso sa amin sa Caloocan at umaabot ng 44 km per hour. At base dito ay pinakamataas 64 to 65 km per hour yung naging bugso niya. So malakas-lakas. So medyo ingat na lamang sa mga gumagamit ng payong, malakas pong makabali ng mga payong. So sa ating forecast and prediction, tatagal ba yung ganyang panahon at maulan? Well, base sa ating chart dito sa itaas, ay tatagal yan hanggang Huwebes. Rain showers, overcast at partially cloudy pa rin ang iiral. 100 to 70% chance ang pag-ulan hanggang bukas yan ng Miyerkules at Huwebes din na magiging maulan. So malinaw yan mga folks. Sa labas sa Peritsyon ay tala na weather station kahapon, kaninang madaling araw, 12 o'clock, eksakto, umabot ng 25.7 degrees Celsius. Kahapon, nasa 33.1 degrees Celsius ang pinaka-highest at temperature sa amin sa Caloocan. Kahapon ito ng umaga at 10:32 a.m. Meaning, ay mataas din ang aming heat index kahapon. Umabot ng 47 degrees Celsius ang aming init pandama. So, kung titingnan naman natin yung forecast natin, ang ating heat index chart, as of 10:30 a.m., mayroon kaming 44.7 degrees Celsius na instrumental heat index reading mula sa Parato ko o weather station sa Caloocan. So inasahan na forecast daw ngayong umaga ay 41 degrees Celsius daw. So mas mataas pa rin yung actual. Hindi naman nalalayo doon sa forecast, so walang problema. At mukhang tataas na naman ang aming heat index sa abot sa pinakamataas sa 44 degrees Celsius. Mamayang hapon po yan, mga bandang alas 2 daw ng hapon. So mukhang hindi kami uulanin base dito sa forecast. Well, tingnan na lang po natin mga folks. So sa ating heat index forecast, sa iba't ibang bahagi ng bansa, unahin uli natin ang Lawag Ilocos Norte. Ngayon, medyo mataas ang heat index sa kanila, 39 degrees Celsius po, extreme caution. Despite na may mga pagkulog at pagkidlat na forecast dyan, well, mga bandang hapon pa kayo, totally uulanin na naman dyan. At kung titingnan natin dito sa chart, inaasahang pinakamataas na yan ngayong araw, ang heat index sa inyo, 39 degrees Celsius. At mapapansin natin ay mababa lang ang forecast ng 7-day heat index chart. So, mababa lang din. Hindi kagaya dito sa amin sa Caloocan. Sa Tugigaraw naman, ay inaasahang heat index, medyo mababa, caution lamang. So, inuulan kayo dyan or may mga pagkulog at pagkidlat. So, mukhang mababa ang heat index sa inyo dyan sa Tugigaraw. Nasa 32 degrees Celsius ang forecast ninyo at aabot pa yan sa pinakamataas na actually 32 degrees pinakamataas na sa inyo dyan. Double check po natin. Ayun, mali ako nang naklik. Sa may bandang dagat kasi sa bandang Cagayan Valley ako nakatutok. Yun. So again, ang sa pinaka-Tugigaraw area ay inaasahang heat index sa inyo 46 degrees Celsius po. Kaya nagtataka ako bakit ang baba. Yung pala sa may bandang Baybayin ako nakatutok. So 46 degrees Celsius po yan at aabot pa sa napakamaalinsangan na 50 degrees Celsius mamayang alas 2 ng hapon. So grabe ang magiging init sa inyo dyan. So wag po masyadong magbibilad dahil asahan ang mas maalinsangan ang inyong panahon ngayong araw. Ibig sabihin lamang ay hindi kayo masyado uulanin dyan sa bandang Tugigaraw area. Hopefully pumasok yung forecast mamayang hapon o gabi na kayo ay ulanin dyan. At kung titingnan naman natin dito, mukhang mataas ang inyong alinsangan ngayong araw. Sa Santiago naman, Isabela, inasahan na heat index sa inyo dyan. Nagloloko yung aking mouse. Nasa 48 degrees Celsius po yung ating heat index dyan. At aabot pa yun sa pinakamataas sa 49 degrees Celsius, starting yan ngayong 12 o'clock. Hanggang alas 2 daw yan ng hapon na nasa 49 degrees Celsius. So mainit din o malinsangan dyan sa inyo. Sa Dagupan naman, sa Pangasinan, inasahang heat index sa inyo dyan, aabot ng 40 degrees Celsius. At aabot pa yan sa hanggang pinakamataas na 41 degrees Celsius ngayong 12 o'clock PM po yan. So yan ay magiging pinakamataas na heat index sa inyo dyan.
So, pinakamataas sa inyo mga mamayang 12 na 41 degrees Celsius highest heat index na yan sa inyo. So, mataas pa rin despite na magkakaroon kayo ng mga pag-ulan nitong maghapon. Base sa forecast po yan. Sa bandang Batangas naman, inaasahang heat index sa inyo dyan ay 44 degrees Celsius po, danger. So, yan na ang pinakamataas na heat index sa inyo ngayong maghapon. Dire-diretso na yan hanggang alas 2 daw ng hapon. Sa San Jose, Occidental Mindoro naman, inaasahang heat index sa inyo dyan ay nasa 42 degrees Celsius po at aabot pa yan sa mas mataas na hanggang 43 degrees Celsius starting ngayong 12 o'clock PM hanggang alas 2 daw ng hapon. So, mataas pa rin. Sa bahagi naman ng Cebu area o Cebu City area, ang inaasahang heat index sa inyo dyan ay aabot sa 45 degrees Celsius. Grabe ha, init sa inyo dyan. At mukhang yan na ang pinakamataas na heat index sa inyo dyan. Hanggang alas 12 po yan ng tanghali. And then bababa na yan pagsapit ng alauna. Nabababa ng 44 degrees Celsius pababa na. So, wag masyadong magpapabilad dahil magiging mas maalinsangan sa may bandang Visayas. Hindi kayo masyado uulanin dyan. Hindi kagaya sa may bandang Mindanao at Luzon area. Sa Davao City naman ay 38 degrees Celsius pinakamataas sa inyo so far. Pero ma-acceptable yan ang katawan natin, so walang problema dahil makakaranas pa rin kayo ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Maging sa Zamboanga Peninsula, nasa 37 degrees Celsius, 38 degrees Celsius. Pero mukhang tataas aabot daw sa 40 degrees Celsius ang inyong heat index dyan. Mamayang alauna hanggang alas 2 ng hapon. So mukhang magiging maaraw sa inyo dyan sa area na yan ng Zamboanga City. So iwasan na lamang siguro kayo magbibilad dyan ngayong maghapon. Hopefully, yung pag-ulan sa inyo dyan, base sa forecast, ay pumasok para mas bumaba ang inyong heat index. Since mga bandang hapon o gabi naman, mga around, mga bandang hapon po, siguro mga alas 6, bababa na yan sa 36 to 35. All the way na yan hanggang mamayang gabi. So, ngayong tanghali at hapon, mukhang mataas ang heat index sa inyo dyan. So, generally, mukhang mataas ang ating heat index sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bababa lamang yan kapag bumuhos na ang pag-ulan sa area na yan, lalo na sa naka-forecast sa kanluran ng Nodo Luzon, kasama ang Metro Manila, Mimaropa at ilang bahagi ng bandang Sorsogon o Zamboanga del Sur sa Mindanao at Davao Region. Samantala kung itatabi naman natin sa PX Extreme, in past 24 hours ang Tuguegarao pa rin ang nangunguna sa grabe ang alinsangan at mainit na air temperature na 37.2 degrees Celsius. Sa lowest temperature sa Baguio, 17.4 degrees Celsius ang lowest stationary sa kanila at sa Inulan ang Iba Zambales ang nakaranas ng grabe na pag-ulan. Maabot sa 115 mm ang total rainfall. Kami dito kahapon sa Caloocan, 18.6 mm ang total rainfall sa amin. So within 7 days, nakaka 29.7 mm total rainfall na po kami dito sa Caloocan. So maulan o medyo nag-intermittent na ang pag-ulan dito sa amin sa Caloocan. Anyway, bago ang lahat ay meron tayong space weather forecast. May G1 minus storm pa din tayo ha. Ilang araw din tayo nakaranas ng matinding geomagnetic storm. At nasa G2 moderate po ito as of 11 AM ngayong umaga. At naasahan ng potential impact nito sa poleward 55 degrees latitude o geomagnetic latitude. Apektado na naman yan ang Northern Hemisphere at power grid fluctuations expected. So expected din ang spacecraft o satellite disorientation at irregularities inaasahan yan, lalo na sa increased drag ng low Earth orbit pa rin. Well, base naman sa ating KP index breakdown, kung titingnan natin, inaasahan na abot pa sa GT geomagnetic field yung ating KP index. So asahan pa rin na 55% yung epekto ng radio blackout, pero mababa naman ng solar radiation na sa 25% lamang. Tuloy-tuloy pa rin nung HSS effects niyan o solar radiation at coronal mass ejection effects, at mapapansin natin yung spot o yung pinakabutas ng ating solar surface nasa may bandang katimugan na. So medyo lilis na ito sa Earth, pero wag natin balewalain dahil pakalat po ang magiging burst niyan. Ayun 12 o'clock degree position. Kaya medyo naglalaro pa rin sa above normal speed yung ating solar wind. Ayan above normal speed pa rin yung solar wind niya. Napakabilis pa rin. So wag nating baliwalaan yan. At matindi pa rin na magiging significant impact. 103 ating daily sunspot number. At medyo lihis na po yung sunspot na ito na AR4100 at 4099.
Pero yung sunspots kasi, yung pinaka coronal hole dito malawak at nakatutok pa rin ng bahagya sa Earth. So far ay inaasahan natin na wala tayong masyadong solar X-ray activity base sa chart, pero naglalaro sa M category, M1.1, mga minor. Hopefully hindi na yung tumaas. So nagkakaroon tayo ng mga ilang minor GOS X-ray flux, pero yung ating solar photon flux ay tuloy-tuloy pa rin na naglalaro sa mataas na photon flux effect. Pero medyo mababa na sa S1, so medyo safety na siya. Hindi kagaya sa bandang kahapon ay mas tumaas siya. Mabot ng S1. Pero ngayong araw, at least medyo below na siya sa pinaka minor o active na solar photon flares na tumatama sa atin, o yung solar radiation sa Earth. So wala na tayong masyadong magiging problema ng bahagya, maliban na lamang sa geomagnetic activity na patuloy pa rin nagbo-moderate ito. And as of kanina at ngayong umaga ay nasa 5.67 kp index ng ating geomagnetic activity, pero posible pa rin umabot yan sa G3 o KP7 index. So medyo alisto na lamang po, lalo na sa mga various sensitive areas sa Northern Hemisphere. So expected pa rin ang mga distortion sa mga radio frequencies. At makikita natin ay tuloy-tuloy pa rin ang significant impact sa ating magnetosphere. So mataas pa rin ang distortion ng H parallel natin at earthward base sa kanyang nanotesla. Yan o, mataas pa rin ang distortion. Pero mas grabe kahapon ha. Pero ngayon at least medyo bumabahagya na siya ng konti. Since ay nasa bandang southern o 6 o'clock position na yung coronal hole. Inaasahan pa rin natin na mataas ang auroral activity. Ayan, kitang-kita sa may bandang Antarctica, at sa Northern Hemisphere naman sa Amerika ay bahagi ng Canada ay makikita yan. Yan sa dark side ngayon na makikita yung auroral borealis effect na yan sa inyo. So, tuloy-tuloy pa rin ang epekto ng ating auroral effect at yung ating solar radiations. Bagamat wala tayong masyadong noise sa ating ionospheric range, kalmado lamang yung ating TEC o total electron content. At ngayong araw, medyo nagpropagate pa rin yung plasma density natin dahil may tuloy-tuloy pa rin na burst ng ating haring araw mula nung isang araw o kahapon, mas na matindi. Ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang bursting ng haring araw. Well, kasi nga, dahil sa solar coronal hole, so matindi pa rin ang absorption natin, more than 30 MHz po. So, yung surface na lamang natin sa mid areas, kasama ang Pilipinas, at least mababa. Ang napakataas na frequency na maapektuhan ang Northern Hemisphere. Kasama ang Amerika, Canada, yan, yung Greenland, North at Southern Sphere. Yan, ang Antarctica, damay sila sa matinding highest frequency o dB degraded frequency sa kanila. So nagawa na nila yung pinaka-precautionary, so tuloy-tuloy pa rin ang mahina na HF conditions natin between 20 to 80 meters sa umaga at halos lahat between 10 meters to 12 meters at 20 to 80 meters naman pagsapit ng gabi. So mas malaki ang apektado. Expected ang mga ilang fluctuations sa ating mga electric fields lalo na sa Northern Hemisphere. So magkakaroon tayo ng medyo problema sa transmission ng mga internet dito sa Southeast Asia. Dahil yung ilang significant impact ay dumadaan pa rin yan sa Northern Hemisphere zones. Samantala sa ating outside humidity, highly concentrated humidity tayo. So medyo humid po tayo dahil nasa around 31 degrees Celsius o 32 degrees Celsius ang ating outside temperature. So medyo humid po tayo dito sa Metro Manila. Yan, nasa 79 to 80% at bumaba ito ng 1% since last hour. Medyo thunderstormy tayo dahil nasa 1,007 hectopascals po ang ating barometric reading, falling ito ng mabagal since last hour. So medyo thunderstormy po tayo. Ibig sabihin may mga pagkulog at pagkilat na iiral so far. Sa ating high tide low tide status, medyo moderate po, moderate low o moderate medium ang ating sea level. So, tingnan muna natin kung magiging maalon ang ating karagatan gamit ang ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring Insignificant Wave Height. Ayan, so medyo maalon tayo at medyo mataas sa kanluran ng Northern Luzon within 24-hour period. Pero for the next 24 hours ay medyo kakalma siya. So, sa ngayon, medyo mataas po ang alon natin ng bahagya, 1.25 meters.
sa bahagi ng Ilocos Region at Batanes Group of Island. Kalmado pa rin sa buong bahagi ng bansa pa rin o nalalabi na bansa. Ingat na lamang sa daloy ng malakas na hangin mula sa timog kanluran ng bansa. At dito naman sa silangan, despite na mahina na yung easterly trade wind, ingat na lamang kung medyo may pabugso pa rin ng hangin sa silangan babae ng ating bansa. So medyo mas mag-iingat tayo sa kanluran dahil medyo mas malakas ngayon ang daloy ng southwest monsoon winds dyan. So wala tayong magiging problema so far. So sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:25 AM at inasang lulubog po ito mamayang 6:22 PM. At halos first quarter na po tayo, 50% illuminated po. Pero hindi pa nagmo-moonrise, may negative 8 degree elevation pa. So magmo-moonrise pa po ito mamayang tanghali, 12:01 PM. At kinabukasan na ng madaling araw naman, ng 12:33 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules at Huwebes, Martes at Miyerkules, nasa natin partly cloudy ang ating maghapon na may mga localized thunderstorms at nasa 1,007 hectopascals na nga po ating atmospheric pressure ngayong araw. So asahan po ang localized thunderstorms na may 100% chance of rain, lalo na sa hapon po o sa gabi ha. So take note yan. At yung mga ilang forecast natin tumutugma na po sa tulong na rin ng ECMWF automation system nila. So tumutugma at halos very close to accuracy yung ating nagiging forecast ngayon. Papansin natin kahapon at kagabi umulan po dito sa Metro Manila, di ba? So expected din natin yan ngayong hapon at titingnan natin yan sa ating rainfall forecast may-mayang konti. Bukas ng Miyerkules, asahan pa rin ang partly cloudy maghapon na may mga localized thunderstorms, lalo na sa bandang hapon, pero mababa ang tsansa na pag-ulan daw. 30 to 32% lang daw ang tsansa. Highest and lowest temperature expected naglalaro 32 degrees Celsius ang pinakamataas at lowest temperature expected ay 27 to 28 degrees Celsius. So bago tayo sa satellite imagery, tingnan natin yung magiging rainfall forecast natin ngayong araw. Nakatutok na yan sa alas 2 ng hapon. At sa gustong malaman pa rin ngayong umaga, since wala pa namang alas 12 ng tanghali, tingnan na rin natin yung magiging forecast ngayon. Since ang forecast ito, since 8 AM, so hanggang 2 PM po ito, makikita natin katamtaman muna ang magiging pag-ulan sa bandang kanluran ng Northern Luzon. So mga mahihinang pag-ulan muna, hindi masyado matitindi muna ang pag-ulan. So may mga pagkulog at pagkidlat dyan, pero ang mas magiging maulan ang parte nga po ng bandang Davao Region, at Sorsogon at Zamboanga Peninsula, especially sa Zamboanga del Sur po. Nalalabi ng Southern Luzon at Visayas, medyo moderate ang lagay ng panahon, mas maaraw kayo dyan at mas maalinsangan po. So makikita dito ay magiging mas maulan ang parte ng Mindanao, hindi muna masyado sa parte ng Luzon, kasama na ang Southern Luzon at Visayas area. Pero pagpalo nito ngayong hapon, mga bandang 2 o'clock PM onwards, inaasa na natin magiging maulan na ang extreme Northern Luzon, lalo na sa kanluran. Yan, ang Northern Luzon, madadamay na ang ilang bahagi ng Central Luzon, bandang Pangasinan, yan, aabutin. Mga ilang moderate and heavy rain showers po na may mga kasamang pagkulog at pagkidlat po yan. So, medyo prepare po sa mga flash floods in case mamayang hapon po. Kasama na ang ilang parte ng Ilocos Norte, ilang parte dyan sa may bandang dulo ng Cagayan Valley, at Batanes Group of Islands. Katamtaman pa rin ang umiiral sa may bandang Mimaropa at Southern Luzon at Visayas, makikita dyan. So magkaroon man kayo ng pag-ulan dyan, mga isolated rain showers lamang, kabilang na ang Visayas area. Pero pagsapit naman ng Mindanao, magiging maulan po ang Zamboanga Peninsula at bandang Davao Region. Mga scattered po na mga isolated rain showers and localized thunderstorms po ito mamayang hapon. So ingat po sa mga potential na mga flash floods. Lalo na sa may bandang Davao Region dahil may mga potentially heavy rain po na umaabot ng more than 10 to 25 mm within 6-hour period po yan. So makikita dyan po. Ingat po mamayang hapon at bandang gabi naman o dapat gabi. Since 8 o'clock PM onwards ay magiging mas tuloy-tuloy po ang maulan sa buong bahagi ng Northern Luzon. Damay na ang Metro Manila daw. Yan, kitang-kita po. Damay daw ang Metro Manila. Pero mga ilang mahihina at katamtamang ulan na lamang ito. So medyo nagkakaroon tayo ng mga mahihinang pag-ulan sa Metro Manila. Ilang bahagi ng Quezon Province. Yan, at bandang Palawan. Pero depende na lamang sa daloy yan. Mga ilang isolated rain showers ang iral. At sa bandang Mindanao naman, sa Zamboanga del Sur at Sorsogon at ilang parte ng Davao Region ay magiging maulan po sa inyo dyan sa gabi. So ingat po sa mga umuuwi pa rin sa mga oras na yan at asahan sa Metro Manila ang posibleng flash floods
pag pumasok ang heavy rain shower potential base dito sa forecast po. So medyo ready pa rin po just in case. Bagamat dito sa Metro Manila, pinapakita medyo mga moderate rainfall lang ang nakikitaan natin dito. Pero may mga kasamang localized thunderstorms. So malinaw yan mga folks ha. At naipost ko na rin yan sa ating Facebook page, sa aking Facebook account. So basahin na lamang ninyo doon yung pinaka-details niya hour by hour po. Wala naman sa ating satellite imagery, makikita po halos sa katamtaman muna ang iiral sa buong bahagi ng Northern Luzon. Medyo maaraw muna tayo dyan. Yan, hanggang ngayong tanghali po yan. At magiging partly cloudy to mostly cloudy lamang ang maiiral sa may bandang Zamboanga Peninsula. Pero may mga pag-ulan na ngayon ang umiiral dito sa may bandang Zambales, sa may pagitan ng Iba, Zambales at Palawig. Ayan, may mga localized thunderstorms ngayon na umiiral dyan. Yan, mas makulimlim ngayon yan sa bandang Iba. So magdala po ng payong. Pero rest ng Eastern Luzon, medyo maaraw muna katamtaman at partly to mostly cloudy lamang ang iiral. Pagdating sa silangan ay mas maaraw po kayo dyan. So expected ang medyo mas mainit at maalinsang ang panahon muna ngayong magtatanghaling tapat. Kabilang na ang bandang Central Luzon sa Tarlac, Nueva Ecija, pababa na yan ang bandang Gapan hanggang Bulacan po. Kasama na ang Metro Manila and the rest ng Calabarzon area at Southern Luzon, kasama na ang bandang Bicol region. Kitang-kita naman po at naipaliwanag na natin yan sa forecast, sa ating rainfall forecast. Mga bandang hapon medyo magiging makulimlim na dito sa parte nga po ng kanluran ng buong Northern Luzon, kasama na ang bahagi ng Metro Manila. So magiging maaraw muna kayo ngayong hanggang tanghali at inaasahan na magiging maulan na pagsapit ng hapon o bandang gabi. Katamtaman din na partly tumusikaw din ang umiiral ngayon sa may bandang Palawan. So isolated rain showers din na localized thunderstorms ang iiral, especially sa bandang hapon po. Patuloy ang magiging maalinsangan sa bahagi pa rin ng bandang Southern Luzon, especially sa may bandang Marinduque, Romblon at Masbate. Wala tayong magiging problema dyan. At the rest ng buong northern part ng Visayas, Eastern Visayas, hanggang dito sa may bandang Leyte area. Ilang partly cloudy ang umiiral. At nitong hapon ay magiging isolated lamang ang inyong pag-ulan sa buong Kabisayaan. So mostly cloudy ang iiral sa maghapon, kabilang na ang Central Visayas ng Cebu, Bohol at bandang Negros Oriental. Mga mahina at katamtamang pag-ulan lamang ang nakaporecast dyan buong maghapon. Pero pagpasok sa bandang Mindanao, kasalukuyang inuulan ngayon ang ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula, especially sa Zamboanga del Sur, ayan sa may bandang area ng Dimatiling hanggang Lapuyan po. Ingat po sa potential na flash floods hanggang dyan na yan patawid ng Tungawan at hanggang bandang Zamboanga del Norte sa Gutala. Yan. Bagamat mas katamtaman ang lagay ng panahon sa buong bahagi ng Sorsogon area, pero partly tumusikaw di ang iiral sa maghapon. Kasama na ang Northern Mindanao mula Cagayan de Oro, Misamis Oriental hanggang Agusan del Norte. Medyo katamtaman din ang umiiral sa Bukidnon, Central ng Mindanao at North Cotabato at ilang bahagi ng Davao Region, pero mamayang hapon o mga bandang hapon po, diretso na yun hanggang gabi, asahan ang moderate to heavy rain showers po ang iiral. Kasama na ang buong Davao Region. Yan, makikita naman natin sa satellite imagery na lalapit ang mga cluster ng heavy rain clouds na ito sa buong Davao Region. Ready ang inyong payong at ingat sa mga potensyal na pagbaha, lalo na mamayang hapon at paggabi po ha. Kabilang na ang silangan ng Mindanao mula Surigao Region at pababa na yan ang Davao de Oro sa Compostela Valley hanggang sa dulo na yan ng Governor Generoso. Expected po ang flash floods po lalo na mamayang hapon o gabi. So ingat po. Generally, fairly weather ang karamihan ng Southern Luzon at Visayas area. Magiging mas intermittent lamang ang pag-ulan sa kanluran ng Luzon at Mindanao area. Bagamat wala naman tayong bagong binabantayan na low pressure area since dissipated na po si 91W since kahapon pa, diretso agad tayo sa tropical cyclone assessment monitoring para sa significant na mga potentially na may mabubuong bagong low pressure area. Kasi diniscuss na natin yung ating tropical cyclone forecast prediction for the month of June 2025 na at least isa hanggang dalawa po. At medyo mas aggressive ang mga magiging galaw ng mga low pressure area ngayong month. So kung titingnan natin sa latest loading ng ating tropical cyclone assessment monitoring mula sa computer models, may makikitaan nga po na mga significant development o tropical wave. Ayan, may low pressure area nga pong mabubuo dito sa may bandang Guam, bandang timog kanluran ng Guam. Kikilos ito pahilagang kanluran. Ayan. At makikita natin dito mukhang lalapit lamang ito sa may bandang silangan ng Northern Luzon. Yan. By June
10. So, gaya na ating forecast, mula nung isang araw, kung maalala niyo sa ating tropical cyclone strike probability, pagpasok po yan ng mga June 9 o 10, yan, ay meron tayong bababantayan dito na mataas na tropical cyclone strike probability sa kanluran ng Nodo Luzon. At dito, bandang 10% lamang sa may the rest ng Northern Luzon area. Yung maapektuhan yan, either way na habagat range po yan or low pressure area, at least medyo may indikasyon na yan pagpasok po yan ng June 10. And then pagpasok po yan ng June 11, yan. In the next 24 hours, makikita po natin ay mas mataas na. Umaabot na sa 30% yung strike probability sa kanluran ng Nolo Luzon. So mukhang magiging maulan po tayo pagdating po yan ng June 10. Mas maulan tayo, naasahan natin na magiging mas maulan ang June 10 natin o June 11. Siyempre magiging maulan din ang June 9, pero mas malakas o inaasahan natin mas malakas ang magiging pag-ulan pagpasok po ng June 10 at June 11. At hanggang for the next 24 hours o within 48-hour period, inaasahan natin apektado na ang kanluran ng Nolo Luzon, kabilang na ang buong Ilocos Region. At yung mga ilang intermittent na mga pag-ulan, damay ang bahagi ng Central Luzon at Metro Manila. Bagat mababa lamang 5% to 10% ang chances of probability nito. Pero dahil nga po magkakaroon po ng hatak sa ating habagat, asahan damay ang Metro Manila dan. So mula sa ating computer models, ayan, posibleng maging low pressure area po yan sa may bandang kanluran ng Nodo Luzon, or kung hindi man ay yung southwest monsoon na surface trough ay magpapaulan ng matindi. Posibleng matindi ang pag-ulan dito sa kanluran ng Nodo Luzon kasama ang Metro Manila. So medyo prepare po tayo dyan. Itong isa naman na maaring kumilos nito ay pahilagang kanluran siya at medyo lalapit dito sa may bandang silangan ng bandang Cagayan Valley or bandang Isabela. Pero titingnan natin kung papasok yan sa forecast since kay SMWF ay kalmado pa lamang at mga surface trough lamang nakikitaan natin dito sa may kanluran ng Nodo Luzon. At wala namang significant pang nakikitaan dito na anumang tropical wave. Pero kay NABGEM at JFS, mas aggressive po yung forecast nila ha. Ayan o. Makikitaan din na may low pressure area din na mabubuo mula Guam. Then kikilos din pahilagang kanluran. Pero wala pang nakikitaan na ito ay tatama sa alimang kalupaan sa Luzon area. At dito sa kanluran, makikita natin ay yung southwest monsoon lamang ang pinapakitaan na magpapaulan ng grabe. Dito daw sa kanluran ng Nodo Luzon, damay ang Metro Manila. So medyo ipepe po natin ito mga folks. Dahil posibleng sa mga susunod na araw magkaroon ng changes sa forecast, mas lalong tumaas ang organized development niyan. Pero hindi pa natin pwede i-rule out sa ngayon dahil kay SMWF ay hindi pa siya nagpapakita ng indikasyon. Kabilang na sa pinapakitaan ng Japan Meteorological Agency. Bagamat medyo positive po na posibleng may low pressure area ang mabuo dito sa may bandang timog kanluran o timog ng Guam. Yan. Kung makikitaan natin, ipi-play po natin ay mayroong development of circulation dito. Ayan, makikita po natin. Kikilos ito pahilagang kanluran po. Ayan o. So, kitang-kita naman po. So, posible na by June 4, according dito, magkakaroon ng Coriolis circulation. Base dito. Then, June 5. Yan. So, magkakaroon pero napaka-disorganized pa. Yan. Siguro mga bandang June 10 pa talaga natin makukumpirm since ito very disorganized pa. Pero, mapapansin natin, medyo may mga Coriolis circulation na tayong namamataan. Pero so far ay wala naman tayong nakikitaan na kagaya ni NABGEM at JFS na meron tayong low pressure area daw na mabubuo. Pero malinaw lamang yung southwest monsoon na magpapaulan pa rin sa kanlurang bahagi ng ating bansa pa rin. Tuloy-tuloy yan. So medyo paghandaan po natin yung significant development nitong low pressure area nito sa may bandang timog kanluran ng Guam sa mga susunod na araw. Babantayin natin yan maigi dahil malinaw naman na posibleng magkaroon ng strike probability tayo at malawak ang pag-ulan. Pagsapit yan ng June 9, dyan makakaalaman. Then onwards ay malalaman natin na magkaroon tayo ng at least epekto ng Tropical Cyclone Genesis sa kanluran ng Nolo Luzon at maaring madamay ang Metro Manila. Since wala naman tayo nakikitaan sa ating West Pacific Basin in real time na Tropical Cyclone Formation probability, pero pagdating sa convergence development, medyo favorable na po
silangan ng Mindanao at timog silangan ng Mindanao. Medyo favorable na po yung kaulapan dito. So, maaring magkaroon ng malawakang trough yan na magdadala ng pag-ulan since sa kanyang vorticity ay mababa pa ang probability na may mabuo dito sa may bandang silangan ng Mindanao. Pero merong bahagya dito sa timog ng Guam. So, baka ito yung posibleng kikilos pahilagang kanluran pagsapit po ng June 9 o June 10 po. So, medyo babantayin natin yan maigi at baka bukas tingnan natin kung magkakaroon pa ng more than changes yan sa forecast niya. Tututukan natin itong maigi, lalo na yung strike probability. Yan. Most especially, nagtutugma yung forecast na yan ni ECMWF data field. So, malinaw po yan mga folks ha. Hindi pa natin totally masabi kung 100% magiging bagyo yung tropical cyclone Genesis na yan sa kanluran ng bansa. Pero inaasahan natin, dalang ulan yan ay magdudulot po ng posibleng pagbaha kapag tumaas sa more than 30% yung strike probability niya starting June 9 po. Bamantay natin. Lalo na pagpatak po ng June 10. Diyan magkakaalaman po mga folks. So, kamustahin naman natin yung ating near real-time vegetation and drought sa bansa kung tuluyan na bang nawala yung ating drought index sa Luzon. Well, nawala na nga po. Lumipat nga lang siya sa may bandang Bicol region, which is malinaw lamang na dyan naman sa may bandang Bicol region na medyo makakaranas kayo ng medyo dry na panahon. At dahil tataas po yung dryness sa inyo sa may bandang Masbate at Bicol region, posibleng magkaroon kayo ng pagtaas ng drought index dyan ha. At kung titingnan natin as of June 1 ay medyo bahagya na pong tumataas sa moderate ang classification ng drought index sa inyo sa Kabikulan kasama na ang Masbate. So kung may mga magsasaka tayo na maraming pananim dyan ng mga agriculture natin, i-ready po ang tubig dahil posible po pumasok o magkaroon tayo ng makakaranas ng dry na panahon dyan o na tagtuyot. So, be ready po at i-reserve po yung mga tubig para supplyan ng tubig yung mga pananim ninyo dyan. Meron din sa may bandang silangan ng Nodo Luzon sa may bandang Tuguegarao. Tumataas na rin po yung dryness dyan. So, be ready na rin po sa mga kababayan natin dyan ay mayaman po sa mga pananim yung bandang Tuguegarao or bandang Isabela. So, tumataas na rin ng bahagya o moderate ang inyong drought index classification. Pero kung papansinin naman natin sa ating monthly rainfall stock, makikita natin dito ay mataas sa may bandang kanluran ng Nodo Luzon. Medyo mababa na sa may bandang silangan ng Nodo Luzon. So napansin niyo po yung ating piniliwanag pa sa mga nakarang buwan, di ba? Oras na pumasok na po ang habagat season, madalas nang mas magiging maulan ang kanluran ng bansa. Which is nakita naman natin dito sa chart, nagiging mas maulan na nga po ang kanluran ng bansa. At nagiging mas tuyot naman ang silangan ng bansa. Ayan, tumataas na nga po yung drought index sa may bandang Isabela area, Tuguegarao o Cagayan Valley at Bicol region. Tumataas na po yung tuyot sa kanila dyan. The rest naman sa pag-ulan ay magiging maulan ang parte ng Mindanao, especially sa may bandang Zamboanga Peninsula, Sorsogon area, tilang parte ng Davao region at kanluran ng Visayas area. So pansinin niyo po ay magiging mas maulan po ang kanluran kumpara sa may bandang silangan ng bansa. So, taon-taon talaga ganyan po nangyayari sa klima natin sa bansa. I-double check nyo po yan kahit kay Pag-asa, yan din ang naka-indicate na klima natin kapag nagpapalit yung ating klima. Kapag habagat season, maulan sa kanluran at pagsapit naman ng bandang December na, bandang silangan naman ang nagiging mas maulan at magiging mas moderate naman o tuyot naman sa kanluran ng bansa. So, bumababa po yung classification ng land surface at yung ating crop vegetation index. Medyo tumataas na rin po yung normalized vegetation dyan. At sa ating land surface temperature, mas tumataas naman ngayon ang silangan ng bansa. Yan, medyo tumataas. Sa bandang kanluran, nagiging wet naman masyado. Well, ganun po talaga tuwing habagat season yan. So, malinaw yan mga folks ha. O ulat lindol, well, makikita natin, napaka-noisy ng aking seismometer ngayon. Normal po yan pag pumapasok talaga ang tag-ulan. Nagiging noise po ang aming seismometer pero so far wala tayong nakikitaan na medyo malakas-lakas sa mga paghinig. So, diretso agad tayo sa data feed ni PBOX. Kung titingnan din natin, wala pa rin silang naitala na magnitude 4.0. Pero marami-rami na kagad ang mga minor earthquakes sa kanila base sa data feed ni PBOX. So bilangin natin kung ilang earthquakes na po dahil mukhang marami-rami kaagad ang mga pumapasok na earthquake data ngayong month of June ha. Unang linggo pa lamang po yan ng June.
So, tingnan po natin dito sa month of June ay nasa total of 106 earthquakes na po tayo. So, 106 din sa magnitude 2.0 and the rest, 0 pa lamang ang naitala natin hanggang ngayon. So, wala pa rin tayong kahit isang magnitude 4.0 na itala. So, mas marami kaagad sa may bandang Visayas at Mindanao area kumpara sa may bandang Luzon area. Pero wala tayong magiging komento sa ngayon dahil kukonti pa lamang ang mga paglilindol at wala pa naman tayong naitala na kahit isang magnitude 4.0 hanggang sa kasalukuyang nag-uulat ang inyong lingkod. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa ikatlong araw ng June 3, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa ikatlong araw ng June 2025. Huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe ko sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin isaba ngayong umaga, lalo na't may rainfall advisory na naman sa may bandang Mindanao na binanggit na rin natin yan kanina. So expected po yan ang halos Zamboanga Peninsula na naka-indicated dyan at ilang parte ng Davao Region. Ingat po sa pagbaha at lalo na mamayang hapon o gabi po. Asahan po na posible pa na naman kayong bahain dyan sa indicated na ating rainfall forecast. At visit naman sa ating website sa gusto malaman pinaka-dynamic events mula sa aking reading ng aking weather station mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa bitbang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali na po sa ating lahat.